Nakita sa inyong mga tangan-tangan na Biblia, ganito po ang sinasabi, "Call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Ngayon pong gabing ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan nating a mighty prayer. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na muli dinako niyo po ang bawat isa sa gawain ng pananalangin. At dalangin po namin na patuloy niyo po kaming samahan, hindi lamang sa pananalangin, gayon din sa pag-aaral ng inyong salita. Patuloy ng mga katotohanan na aming mapapakinggan ay itanim niyo po sa aming puso, sa aming isipan, at magkaroon po ng bunga sa aming sa realidad ng aming buhay. Aming pinagkakatiwala ang gawain na ito, gayon din sa mga kapatiran, kaibigan, bisita na nakasubaybay sa kanilang mga tahanan o sa iba't ibang lugar. At ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Mighty prayer. At ito pong mensahe na ito ay minsan ko nang na-share sa atin. Medyo binago lang natin yung mga puntos, no? Parang yung last Sunday, sabi ni Sir Aljo, "Pastor, yung mensahe mo may mga points na ako. Siguro mga ilang taon na nakalipas. Although iba yung words na ginamit, pero parehong-pareho dun sa puntos na ginamit mo." And the same thing na nangyayari po sa atin ngayong gabi, no? Binago natin yung ilang mga puntos just to make it seems new, no? Para mag-sound lang na mukhang bago. Pero ang salita naman ng Diyos pare-pareho lang po yan. Isa lang yung mensahe natin. Hindi natin pwede gawing mag-imbento tayo ng mensahe. And just for the sake of artistry, just for the sake of hearing, kaya lang po natin ginagawa yan. So, mighty prayer, sabi dito ni Jeremiah, Call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ito po ay isang napakagandang paanyaya sa ating lahat bilang mga mananampalataya. Gayon din sa panahon ni Jeremiah, wherein doon po siya nabubuhay sa panahon na marami ang tumatalikod sa ating Diyos. At walang nakikinig sa kanyang mensahe. Nakakalungkot na panahon, merong isang mangangaral pero walang gustong makinig. Kaya nga tawag kay Jeremiah is the weeping prophet. No, kaya sinulat niya yung lamentation, yung panaghoy, no? At ganoon na lamang po yung kanyang emosyon dahil walang tao na merong oras sa Diyos, walang tao na gustong makinig. At sabi rito ng Diyos kay Jeremiah, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not." And kung paiigsiin natin ito, kung ikukulong natin to sa isang salita, and yan po ang tinatawag natin na pananalangin or prayer. Hindi natin kailangan magkaroon ng problema for us to pray. Hindi natin kailangan makagawa ng kasalanan bago tayo manalangin. Hindi natin kailangan magkaroon ng pangangailangan bago tayo manalangin. Kahit anong bahagi ng ating buhay, pwede nating ipanalangin, at kahit na anong bagay ay pwede nating idulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kung tayo ay magiging totoo, tapat, meron tayong mga kakulangan, kahinaan pagdating sa usapin ng pananalangin. At kung ako ay susuriin ko rin ang aking sarili bilang isang pastor, I may say na I'm not satisfied sa akin pong pananalangin. No? Kung ikukumpara natin, no, even ang mga disciple nga pero mo, mga disipulo na yan, mga kasama na yun ng Panginoon. So natuto sila ng mga leksyon, ng mga katotohanan sa Panginoon first hand. Pero sabi nila sa Panginoon, "Lord, teach us to pray." Ibig sabihin, kahit mismo sila, aminado sila that when it comes to prayer, hindi nila kayang pantayan ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoon, palagi nakikita siya, nasusumpungan siya, He is alone. No? Yung kanyang prayer in the Garden of Gethsemane,
yung kanyang dedikasyon sa pananalangin ay ganun na lamang po. Now, kailangan natin maintindihan yung sitwasyon na ginagalawan ni Jeremiah during this time. Again, si Jeremiah, he is the prophet of God, meaning to say, meron siyang mensahe mula sa Diyos. So, a prophet is a messenger from God. A priest is a messenger of man to God. No? So, salungat sila. Yung propeta mula sa Diyos, papunta sa tao, pero yung priest mula sa tao, papunta sa Diyos. At sila yung mga nagkakandak ng sacrifice. Pero bilang isang prophet, nagbabahagi siya ng mga katotohanan, ng mensahe mula sa Diyos, walang gustong makinig. And imbis na itrato siya na hero, anong ginawa sa kanya ni King Zedekiah? No? Pinakulong siya. Pero mo, yung isang misyonaryo, yung isang lingkod ng Diyos, imbis na palakpakan, imbis na pasalamatan, saluduhan, ang ginawa sa kanya, ang iginanti sa kanya, binilagay siya sa bilangguan. No, yun po yung nakakalungkot na katotohanan. Pero kailangan maging matatag ni Jeremiah, sapagkat hindi siya naglilingkod kung kanino man, siya ay lingkod ng Diyos, siya ay propeta ng Diyos. Parang isang mag-asawa na misyonaryo, then for how many years, babalik na sila sa kanilang home country, sa kanilang bansa. At sa loob ng isang eroplano, kasama nila ang isang sikat na celebrity. So pagbaba ng celebrity, talagang naka-red carpet, ang daming sumalubong, ang daming gustong makita siya, palakpakan siya, naghihiyawan ng mga tao. Pero dito sa mga misyonaryo na ito, sa mag-asawa, wala man lang sumalubong kahit isa. Wala man lang pumalakpak. Wala man lang nagsabing salamat dahil nagsuko kayo ng buhay sa Panginoon. At sabi ng lalaki, no, nandun yung kanyang bitterness, no, na wala man lang sumalubong sa atin. Wala man lang nagpasalamat. Sabi ng kanyang asawang babae, we're not home yet. Wala pa tayo sa bahay natin. Wala pa tayo sa tahanan natin. But one day, when we go home, up in heaven, maraming sasalubong sa atin. Maraming mga kaluluwa na nakakilala sa Panginoon na magpapasalamat dahil sa ministeryo na ginawa natin. So, ganun ang naging ganti kay Jeremiah, no? Imbis na pasalamatan siya, saluduhan siya, inilagay siya sa loob ng madilim, madumi, at mabahong kulungan. At mula doon, sa sitwasyon na yon, ang Diyos ay nangusap sa kanya. At doon binigay ng Diyos itong napakagandang pananalita na ito. Sabi niya doon, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Tatlong bagay ang gusto ko pong makita natin dito po sa pag-aaral na ito. And again, katulad nga po ng sinabi ko to kanina, narinig na po natin ito. Medyo binigyan lang natin ng ibang templa. So number one, we call it the privilege. No, pribilehiyo. So kapag tayo ay nanalangin, sino ba tayo para makipag-usap sa Diyos? God is not taking our time, we are taking God's time. And so therefore, it is a privilege for us. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, call unto me. No? Siya pa yung nagbibigay sa atin ng imbitasyon. Sabi ng Panginoong Jesus, that men ought always to pray. Na dapat ang isang individual ay nararapat lamang na siya ay palagiang manalangin. At sabi rin ng Panginoong Jesus, we are to pray without ceasing. Isa po itong pribilehiyo sa atin. Isa po itong paanyaya ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang unang gumawa ng kaparaanan. Ang Diyos ang unang nagbigay ng imbitasyon para sa bawat isa. Na kung tutuusin, sa nilalang ng Diyos, wala pa nga tayo sa tuldok ng kalawakan ng mundo na ating ginagalawan. And yet, ang sabi ng Diyos, tumawag kayo sa akin. Call unto me.
Kung ang isang Pangulo ng Pilipinas, nagbigay sa iyo ng paanyaya to join him in a dinner, no? Di ba, nandun yung galak natin, nandun yung saya natin. We are taking the President